So magandang hapon sa ating lahat. Ngayon tatalakay natin ang matinding tunggalian tungkol sa growth at sa technological innovation. So ang sentro ng ating debate ngayon ay dapat natin unahin ang growth ba or ang innovation. So para magbigay linaw, narito ang ating dalawang panig, ang panig sa growth at ang panig sa innovation. Ngayon, ang nasa panig ng growth ay si Mapa, nasa innovation naman ay si Lumabaw at si Santa Maria. So, patakaran, 2 minuto sa paglalahad ng yung parehas na panig, 2 minuto sa aking tanong, at 1 minuto 30 segundo para naman sa tanungan sa bawat partido. Naunawaan ba? So, unahin natin ang panig ng growth. O orasan na kita man. Simula ka. Magandang araw, ako ang panig ng growth. Naniniwala ako na upang patuloy na maganda ang ating kinabukasan. Kailangan natin bawasan ang paggamit ng teknolohiya, pagkonsumo at pagkaya ng ating likas na yaman. Ang mundo ay labis na naapektuhan ng walatigan na produksyon at konsumo. Ang growth ay hindi na mahulugan ng pag-urong o kahirapan, kundi pagbagal ng labis na kompetisyon at pagpapahalaga ng simple at balansang buhay. Ayon nga sa article ng Libon Foundation, year 2021, ang growth ay tungkol sa pagbabago kung paano gumagana ang ating ekonomiya upang makatulong ito sa mga tao, bahagi ng yaman ng patas at pangahalagahan ang ating planeta. Sa halip na subukan lang na gumawa ng parami, ang growth ay nakatuon sa paggamit ng mga mapagkukunan ng matalino at hindi makapinsalan sa ating kapaligiran. Minsan, ito ay maaaring mahulugan na ang ekonomiya ay hindi na lumago ng kasing bilis ng dati o kahit na lumiliit ng kaunti. Ngunit ang layunin ay upang matiyak na ang lahat ay mayroon ng kanilang kailangan at ang mundo ay mananatiling malusog. Ayon din sa GMA News na sa Pilipinas pa lamang, malaki na ang naging epekto sa atin ng patuloy na production at pagkonsumo. 290 billion sa agriculture, 106 billion sa infrastructure, at 66 billion sa private and communication assets. $3.5 billion per year or more than 1% of our GDP ang nawawala in terms of direct losses. Pa lamang. Hindi dapat natin itatak sa ating isipan. Maraming salamat sa iyong panig. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig ng inobasyon. So, simulan na natin. Gandang araw po sa ating lahat. Kami po ang panig ng inobasyon. Kami po ay naniniwala ang innovation ay ang pinakamag-isang paraan upang makamit ang tunay na kalinisan at kaunlaran sa ating mundo. Ayon sa pag-aaral ng World Economic Forum noong 2020, kaya pagsabayin ng innovation at pagpagunlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Sa katunayan, malilikha ito ng mahigit na 200 milyong trabaho at 10 trilyon na oportunidad sa ekonomiya habang binabawasan ang polusyon at pagsira ng kalikasan. Dagdag pa dito, ayon sa United Nations Environment Program 2022, ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar at wind power ay nakakabakos ng milyong-milyong toneladang carbon emission sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi kailangang itigil ang pag-unlad para maprotektahan ang kalikasan. Ang kailangan ay matinong pag-unlad sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa aming panig, ang innovation ay hindi banta kundi kasangga ng kalikasan. Sa halip na pabagalin ng ekonomiya tulad ng mungkahin ng negro, dapat natin gamitin ang talino, siyensa at inobasyon upang lumikha ng mas malinis, mas maunlad at mas makataong kinabukasan. Ayon din sa Department of Science and Technology, ang mga proyektong may kinalaman sa innovation ay our climate change adaptation ay napatunayang nakakapagpababa ng panganib at pinsala sa mga komunidad na madalas tamaan ng kalamidad.
naman tayo sa aking tanong at ang aking tanong ay, ano nga pa ang dapat nating unahin para sa ikaliligtas ng ating kalikasan sa hinaharap? Nauna ka nang sumagot, panig ng Tigrot, meron kang dalawang minuto sa iyong panig. Maraming salamat sa inyong katanungan. Para sa akin, ang Tigrot ay hindi laban sa teknolohiya, kundi sa pag-asa ng ayos ng ating mga prioridad. Para sa akin, ang Tigrot ang dapat natin unahin upang mailigtas ang kalikasan sa hinaharap. Hindi lahat ng teknolohiyang verde o eco-friendly ay epektibo, marami pa rin hindi na napapatunayan at patuloy pa rin kumukonsumo ng likas na yaman. Mas mahalaga ngayon ang pagtutok sa pangangailangan, hindi sa kagustuhan. Tama na kailangan ng teknolohiya, pero dapat natin tandaan, ang labis na pag-asa sa teknolohiya ay delikado kung hindi pa ito napatunayan. Maraming green innovation ang nangako ng solusyon, ngunit sa likod nito ay patuloy pa rin pagmimina, polusyon at pag-aabuso ng kalikasan. Hindi sapat ang paggawa ng bagong teknolohiyang kung hindi natin binabago ang kultura ng labis na konsumo. Ang Tigrot ay natuturo ng pagbabawas ng komplikasyon at pagtutok sa tuloy na pangangailangan, hindi sa walang katapusan pagnanais ng mas marami. Para sa akin, ang Tigrot ang dapat natin unahin upang mailigtas ang kalikasan sa hinaharap. Hindi lahat ng teknolohiyang verde o eco-friendly ay epektibo. Marami pa rin hindi napapatunayan at patuloy pa rin yung konsumo ng likas na yaman. Mas mahalaga ngayon ang pagtutok sa pangangailangan, hindi sa kagustuhan. Tama na kailangan ng teknolohiya, pero dapat natin tandaan. Ang labis na pag-asa sa teknolohiya ay delikado kung hindi pa ito napatunayan. Maraming green innovations ang nangako ng solusyon. Ngunit sa likod nito ay patuloy pa rin pagmimina, polusyon at pag-abuso sa kalikasan. Hindi sapat ang paggawa ng bagong teknolohiya kung hindi natin ito binabago ang kulturang labis na pagkonsumo. Ang Tigrot ay nagtuturo ng pagbabawas ng komplikasyon at pagtutok sa tunay na pangangailangan, hindi sa walang katapusan pagnanais na mas marami. Ang Tigrot ay hindi laban sa teknolohiya, kundi pagsasaayos ng ating mga prioridad. Hindi tayo dapat nakatuon sa paglago lamang ng ekonomiya, kundi sa paglago ng kamalayan at kabutihan ng lahat. Ang tunay na inobasyon ay ang kakayahang magbuhay ng simple at masaya na hindi sinisira ang kalikasan. Kaya, para sa akin, ang Tigrot ang mas kaibigan hanggang kung sa tunay na kalikasan na sinasagutan. So maraming salamat sa inyong kasagutan. Ngayon naman sa panig ng innovation, mayroon kayong dalawang minuto. Naniniwala po kami na ang dapat unahin ay innovation. Bakit? Dahil sa tulong ng innovation, kakaroon tayo ng mga bagong paraan para pangalagaan ang kalikasan nang hindi humihinto ang pag-unlad ng tao. Halimbawa, sa pamamagitan ng renewable energy tulad ng solar at hangin, nababawasan ang paggamit ng maraming enerhiya tulad na lamang ng coal. Mayroon na rin makabagong teknolohiya sa pag-recycle, waste management at electric vehicle na tumutulong upang bumaba ang pollution. Ayon sa World Economic Forum 2020, ang innovation ay kayang pagsabayin ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Kaya para sa amin, innovation ang dapat unahin dahil ito ang magbubukas ng solusyon na magliligtas sa ating planeta sa hinaharap. Hindi sa pamamagitan ng paghinto, kundi sa pamamagitan ng matalinong pagbabago. Dahil dun sa innovation, nakakaroon tayo ng maagang kaalaman upang makaiwas sa ibang kalamidad. Dahil sa panahon natin ngayon, na mayroong pagbabanta ang mga kalamidad, tulad na lamang ng lindol, bagyo, at anumang kalamidad na dadanas sa ating bansa. Ang dahil sa innovation technology, nagkakaroon tayo ng
monitoring at climate resilient infrastructure. Naniniwala kami na innovation o makabagong teknolohiya ay malaking tulong sa pagharap sa kalamidad sa pamamagitan ng mga advanced warning system, satellite monitoring at climate resilient infrastructure. Mas napapagandaan na ngayon ng mga bansa ang mga bagyo at pagbaha. Halimbawa, sa tulong ng early warning apps at weather radar system, mas maagang nakakaalis ang mga tao sa mga delikadong lugar. Ibig sabihin, ang innovation ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito rin ay tungkol sa kaligtasan ng tao at proteksyon ng kapaligiran. Ngayon naman, dako na tayo sa tanong na innovation at nasasagot tayo dito. Sa palagay mo, ano pa bang pagbabago ang nangyayari kung hahayaan natin bawasan ang paggamit ng mga technology? Sa pagbabawas ng paggamit ng teknolohiya, ay may iwasan natin ang mabilis na pag-ubos at pagkasira ng ating ikasirang upang maabutan pa ng susunod ng mga henerasyon. Ayon nga sa article ng Network for Business Sustainability Year 2022 sa Growth and Attention ng ekonomiya ay nakatuon sa haginhawaan at pagpapanatili sa halin na sa paglaro. Ang growth ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw na naglalayon na isang bagong interpretasyon sa tagumpay. Sa halip na mag-focus sa pag-iibon ng higit pangyaman, ang ating pinagkaisang layunin ay ang pagbuo ng mga malusog na undayang palipunan at mga ecosystem. Ang mga tagapagtaguyod ng growth ay may tendensyang tumingin sa pagdilos sa antas ng lipunan o bansa. So, maraming salamat sa iyong kasagutan. Nawa ay parehas na nasagot ang tanong at nais malaman ang parehas na panig. At dahil dyan, natapos ng ating talakayan. Maraming salamat sa panig ng Digrot, mga mapa, sa panig ng Innovation, Lumabaw at Santa Maria. Ang debate na sa pagitan ng Digrot at Innovation ay nagpapakita ng magkaibang landas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon.